Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli, narito po ang midweek service ng Milagrosa Baptist Church, ang prayer meeting po kung saan tayo po ay sama-samang nagkakatipon-tipon, sama-sama po natin tayong nananalangin at dumudulog sa Panginoon. At ito po yung pagkakataon ng fellowship natin through online at kung saan patuloy po tayo na itinuturuan ng Panginoon at patuloy po tayong pinalalakas po, pinalalago po sa ating pananampalataya. Kaya salamat sa Panginoon sa pagkakataon po na ito na muli tayo ay magkakasama. At
Bago po natin simulan ng lahat, idulog po natin sa Panginoon ang gawain na ito. Manalangin po tayo at patuloy na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng ito. Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, narito po kami. Nagpapasalamat po sa inyo. Sa gabay niyo at patnubay muli ay kami po ay pinagtagpo-tagpo po ninyo sa online na ito sa pagtitipon ng prayer meeting. Father God, tunay na kami ay nagkasala po sa inyo, nagkamali po kami, at nagkukulang po kami, Panginoon. Patawarin niyo kami sa mga pagkakasalang ito at dalangin namin na patuloy na hindi namin maulit ang mga nagagawa po naming mga pagkakasalang ito. Salamat po sa ginawa ng Panginoong Kristo na siyang nagbayad ng aming mga kasalanan. Sa kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, kami po ay kanyang iniligtas at kami po ay inyong pinatawad sa lahat ng kasalanan. Salamat po, Panginoon. Father God, ang prayer meeting na ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo. Dalangin namin ang inyong patnubay sa lahat ng gawain. Bigyan niyo po kami ng kalakasan ng internet, ng kalakasan ng data, maging ang kuryente. Panginoon, salamat po sa patuloy na pagsusustain po ninyo para po dito. Father God, dalangin din namin ang gabay ninyo sa mga kapatiran na maaaring nasa trabaho pa o maaaring nasa biyahe. Ingatan niyo po ang bawat isa. Sa kanilang mga tahanan, tulungan niyo po Lord at buksan ang kaisipan ng bawat isa sa inyong salita na katotohanan ng maririnig po namin at mapag-aaralan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay magkaroon po ng application sa aming buhay. Tigit sa lahat, magampanan po namin ito at magbigay ng papuri po sa inyo. Inihiling din po namin ang inyong gabay sa inyo pong tagapagpahayag, tagapagturo sa oras na ito. Patnubayan niyo po siya, gabayan niyo po siya, at kanyang mga pinag-aralan, kanyang mga binasa, ay tulungan niyo po siya, Lord, na maalala po ito. Ipaalam niyo po ito sa kanya at patuloy na maihayag po ang inyong salita sa oras na ito. Kayo po ang makita, kayo po ang mapuri sa mga pag-aaral na ito. Muli, pinagkakatiwala namin ito sa inyo, ang inyong patnubay at gabay, at dalangin namin ang mga prayer request ng mga kapatiran po sa oras na ito. Salamat po, ito po aming dalangin, ito ang aming pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. At tayo po ngayon ay dadako na po sa ating pag-awit at ating pong awitin ang nilalaman po nitong "Oh to be like thee", no? Ito pong awitin na ito ay isang himno na isinulat ni Thomas O. Chisholm noong 1897 at ipinapahayag nito ang isang malalim na pagnanais na maging kawangis ni Kristo na binibigyan diin ng katangiang tulad ng pagmamahal, ng kahabagan at kahandaang magpasan ng krus. Ang himno ay nagsisilbing isang panalangin at isang pangako na naghihikayat sa mga mananampalataya na hangarin ng pagbabago sa pamamagitan ng banal na espiritu at isang ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ito ay malawakang inaawit sa pagsamba at personal na debosyon na sumasailalim sa pangako ng salita ng Diyos na maging katulad ni Kristo na may proseso sa kasalukuyan at kaganapan sa hinaharap. So awitin po natin, sabayan niyo po ako sa pag-awit ng "Oh to be like thee". Oh to be like thee, blessed Redeemer, this is my constant longing and prayer. Gladly I'll forfeit all of earth's treasures, Jesus, thy perfect likeness to wear. Oh, to be like thee, oh, to be like thee, blessed Redeemer, pure as thou art. Come in thy sweetness, come in thy fullness, stamp thine own image deep on my heart.
Oh, to be like thee, full of compassion, loving, forgiving, tender and kind, helping the helpless, cheering the fainting, seeking the one named sinner to find. Oh, to be like thee, oh, to be like thee, blessed Redeemer, as thou art, come in thy sweet. At ngayon po, dadako po tayo sa Bible reading. Ito po yung ating text for today. Ang Bible reading po natin ay matatagpuan sa ikalawang Pedro, chapter 3, verse 18. 2 Peter, chapter 3, verse 18. Babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Verse 18, sabi po dito, sa halip, lumago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Kaniya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Papuri at pasasalamat sa Diyos sa pagkabasa sa kanyang salita. At ito po yung oras kung saan po tayo ay lumalapit sa Panginoon sa pagbibigay po ng ating mga patotoo. Ito po yung pagkakataon na pinupuri natin, pinasasalamatan ang Diyos sa kanya pong mga ginawa sa ating buhay, ibinigay na lesson sa atin, mga answered prayer po na kung saan ay patuloy na pinapupurihan po natin siya. Alam ko po, marami po sa inyong mga puso at isipan na nagnanais na magpasalamat at magpuri sa Panginoon sa kanya pong ginagawa or kamangha-manghang ginawa po sa ating buhay. Kaya sa mga kapatiran po, no, inaanyayahan po namin kayo na mag-join po dito po sa Zoom para naman po marinig po ng iba, ang ating mga kapatiran, ang inyo pong mga patotoo na katotohanan. Alam niyo po ba, kapag tayo ay nagpapatotoo, ito po ay nagbibigay din ng kalakasan sa espiritual, sa isang mananampalataya. And at the same time, baka pareho po kayo ng mga pinagdadaanan at sinagot ng Diyos ang inyo pong mga panalangin, tinugon ng Panginoon ang inyo pong mga sitwasyon sa buhay, di po ba? Yun po ay makakatulong sa ating mga kapatiran na meron pong kapareho na pinagdadaanan. Kaya ang papuri po, maraming magpupuri sa Panginoon, maraming magpapasalamat po dahil din po dito. Kaya sa mga nais po na magbigay po ng testimony, ay paki-unmute lamang po ang inyo pong mga mic. Mauna na po ako, Pastor. Sige, Sister May. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy po niyang pag-iingat at pag-aalaga sa akin pong pamilya, sa akin po sa bawat araw. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa nakalipas na linggo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa Mother's Day celebration. Bagamat wala po ako para makasama kayo, ay nagpapasalamat po ako sa mga ginamit ng Panginoon para po magkaroon po tayo ng celebration for mothers. Tinawagan ko lang din po si Mama nung Sunday po na yon, pero thankful po ako dahil po kahit ganon ay naintindihan po ni Mama na ang ministry na kahit na wala po ako ay
hinahayaan niya po ako, pinapanalangin niya po ako. At nagpapasalamat po ako dahil at in good health naman po ang parents ko, bagamat mainit po ang panahon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga young people nga po natin na nagsipag at nag-effort po para po sa atin pong celebration last Sunday. And also, I would like to praise and thank the Lord for yung ano nga po, anniversary, church anniversary po nila Brother J.U. Salawag. Kung maalala nyo po ay siya po ay isa sa mga at ang kanyang mga kapatid. In-invite ko sa 50th church anniversary natin last year. And nagpapasalamat po ako sa success po ng kanilang anniversary, sa mga sets of special number po namin, and then recital po sa hapon para po sa kanilang mga students, and ganun din po sa aming mga invited po. Nagpapasalamat po ako dahil iningatan din po kami ng Panginoon doon at nakasama po din muli namin ang mga kapatiran po doon sa Emmanuel Fundamental Baptist Church sa Lawag nga po. And nagpapasalamat po ako din sa Panginoon sa patuloy niyang pangungusap sa akin at sa pagdidil po niya sa akin sa pamamagitan po ng kanyang salita through preaching and through my Bible reading and meditation ng kanyang word. Sobrang thankful po ako dahil alam ko pong hindi sumusuko ang Panginoon sa akin at patuloy nga po niyo kami panalangin ng aking pong pamilya, ganun din po ang mga kabataan natin sa church na sila po ay magpatuloy bagamat sa nalalapit po na future ay magiging busy na sila, pero nawa maging sole priority pa rin nila ang Panginoon. Wala na po akong ibang ang panalangin para sa kanila kundi sila ay patuloy na lumakad sa pag-ibig ng ating Panginoong Yesus. And thankful din po ako sa Panginoon sa financial support din po na na-receive ko po para po maging help anonymously na lang po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil malaking tulong po yun. And nagpapasalamat po ako sa kung paano po mag-provide ng Panginoon sa akin din pong fare at ganun din po patuloy na provision ng Panginoon sa akin pong pamilya. Muli po, ang lahat na ito'y binabalik ko po na may papurit pasalamat sa Panginoon. To God be the glory po. Salamat Sister May at salamat sa Diyos sa safety and protection na ipinagkaloob sa inyo para sa pagbiyahe kila Brother J.U. at papuri sa Panginoon sa lahat ng ito. Sa mga kabataan, tulad ng sinabi po ni Sister May, nakagagalak po talaga, no, na malaman po, makita ang mga gawain na ito ng mga kabataan. Nawa, yung kanilang desire, yung kanilang init sa paglilingkod sa Panginoon ay magpatuloy. Kaya sama-sama po nating ipanalangin sila. No? Yun din, kasama rin yung camp na parating. Kasama rin sila dito. No? Papuri sa Panginoon sa lahat ng ito, sa guidance and sa wisdom na ibinibigay, no, ng kanilang ng Diyos sa kanilang masabi nating nanay-nanayan, no? Si Sister May at ganun din si Sister Michelle sa mga bata. Okay, meron pa pong nais na magbigay po ng testimony. Good evening po, Pastor Wally. Ay, okay, sige, Sister Martha. Okay. Hello po, nagpapasalamat po ako ulit sa Panginoon po sa nagdaang linggo po na pag-iingat po niya, pagpo-provide and protection po sa bawat isa, and nagpapasalamat po ako sa kanya for the opportunity to make a video presentation po para po sa mga moms, especially in Milagrosa Baptist Church. So blessing po na magamit po yung mga skills and knowledge ko po na natututunan sa secular school sa ganitong way po na ma-honor po yung Panginoon through honoring yung mga mothers po natin. And nagpupuri ng papasalamat po ako sa Panginoon sa mga kapwa youth ko din po na nandiyan din po para makipag-cooperate and to help. And also po sa
every week po na pag-guide po niya sa outreach ministry. And ayun po, kahit na minsan may pagkamahiyain, nagagamit na din po sa pagtuturo po ng Bible stories sa mga bata. And nagpupurit ng papasalamat din po ako sa natapos po na school year namin. And ganun din po kay JR. So, sa biyaya po ng Panginoon, graduating na din po siya. And graduation po niya this Saturday or Friday. And ayun po, nagpupurit ng papasalamat po ako sa Panginoon sapagkat nandiyan po siya to provide and to guide. Bagamat wala na po kaming father na nandito po. Yung tumatay yung tatay po namin is yung Panginoon. And siya po yung nag-guide po, nag-handle ng everything. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga miracles po niya, sa comforting words and answered prayers po niya na kapag will niya po, mangyayari at mangyayari. And isang example po dyan is yung para sa akin is yung sa upcoming camp po. So, nangingi po talaga ako ng tawad sa kanya sapagkat may mga times po na nagkakaroon po ng unbelief. Tapos later on ko siya nare-realize. Tapos, ipoprove po lalo ng Panginoon yung capabilities niya and yung love niya kung paano siya as a sovereign God. So, sobrang blessing po na maramdaman po siya yung presence niya. And, yun po, mas lalo pong nag-grow yung relationship ko po sa kanya kapag may mga ganun po na nangyayari. So, grateful po ako sa kanya for always being there through ups and downs. And nagpupuri ng papasalamat din po ako sa mom ko po. And sapagkat may mga misunderstandings man po, nandiyan pa din po siya, nasasabihan ko. And praying po ako sa kanya palagi. And yun po, looking forward po ako sa upcoming camp na nawa maging blessing po kami and maging blessing po sa amin yung magiging lessons and magamit po ng Panginoon sa mga kabataan. And yun po, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga ginamit niya po na sponsors. Na unexpected po grabe po yung yung kilos ni Lord, magugulat ka na lang po talaga. Sobrang amazing po ng works niya. And pinapupurihan ko po siya. Yan po. And yun po, sa kanya lang ang pagpapurit po sa salamat. Salamat, Sister Martha. Talaga nga, ang Panginoon ay kamangha-mangha sa kanyang pagkilos, di ba? At nalalaman ng Panginoon ang puso ng mga nananalangin at ipinagkakaloob niya ng ayon sa kanyang kalooban ang nakikitang katapatan ng puso. Kaya salamat sa Diyos sa pagbibigay, pagpo-provide para po sa camp na ito. At gayon din, salamat din sa patuloy na nakikita natin kung paano magsalita ang mga kabataan na ito. Nakikita natin kung paano sila ay lumalago, pinalalago ng Panginoon na dumadaan ng mga pagsubok, sitwasyon, pero naroroon sila, humahawak. May mga kalamigang kaunti, may mga sabi nga may unbelief, no? But still at the end of the day nakikita natin kung paano yung kapangyarihan ng Diyos para sa kanyang mga anak na inaalagaan, ginagabayan ay patuloy na itinatama pa rin ng isang mananampalataya para magkaroon pa rin ng tamang fellowship sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos sa mga gabay at patnubay niya sa mga kabataan na ito, no? Patuloy na ipag-pray natin itong camp na ito, napakaganda para po sa mga magulang, napakaganda po ng camp na ito para po sa patuloy na paggabay po sa kanila ng Diyos sa kaalaman at kaunawaan sa gospel, no? Sa ebanghelyo at kung paano may pamumuhay po ito.
Okay? Kaya meron po tayong 7 no na campers para po dito. Pag-pray po natin. Yung iba may mga kakulangan pa but still ang Panginoon ang magpo-provide para po dito. Okay? So meron pa pong iba na nais po magbigay po ng testimony. Kung wala na, tayo po ay dadako na po sa ating pag-aaral. Nais ko lamang pong batiin si Brother Lau. Ingat ka sa iyong pagdadrive, Brother Lau. At salamat sa iyo pong pakikinig. Okay? So, ihanda na po natin ang ating mga sarili sa ating pong pakikinig, pag-aaral. Isang pribileyo na muli magkasama-sama tayo, magkatipon na mag-aral po ng salita ng Diyos. At ang lingkod ng Diyos na gagamitin po para sa pagtuturo na ito ay ang ating kapatid kay Kristo, si Brother Francis James Lozano. Salamat po, Pastor. At salamat po sa privilege na tayo po ay muling mag-aral ng salita ng Diyos. At ngayong man po, na sabi po sa atin ni Pastor, na ang ating pong topic ay patungkol po sa spiritual growth, ang paglago ng isang Kristiyano. At ngayon po, sa ating pag-aaral po, i-open ko lamang po ang aking PowerPoint. And po sa ating pong pagbabalik tanaw, makikita po natin ang tema sa nakaraang prayer meeting po, ang spiritual na paglago. At ayan po ay makikita sa 2 Pedro chapter 2 verse 2. Sabi po dito, as newborn babies, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So yan po yung nakalagay sa 2 Pedro chapter 2 verse 2. Sa unang puntos po, makikita natin sa main truth number 1 ang halaga ng salita ng Diyos sa buhay ng tao. So gaano po ba kahalaga sa atin ang salita ng Diyos sa ating buhay? Dito po makikita natin yung parang isang pagkain na hangga't di ka nakakain, parang may kulang. Ganon din po yung salita ng Diyos. Araw-araw hinahanap po natin ito. And sa 2 puntos po makikita natin na paano ba tayo mahikayat na naisin lagi ang salita ng Diyos at tunay na lumago. Una, iwaksi yung mga hadlang na binanggit po sa 1 Pedro chapter 2 verse 1. At ikalawa po, para sa subpoint 2, ituon ang pansin sa kabutihan ng Panginoon. Isa po itong motivation or encouragement po sa atin na although tayo po ay nagkakasalat, tayo po ay minsan nagiging stagnant or hindi po nananatiling nag-grow sa salita ng Diyos, na makikita po natin yung grace and goodness ng ating Panginoon na naghihikayat sa atin para magpatuloy po to be a Christ-like sa ating pamumuhay. Kaya makikita natin sa chapter 2 verse 2 ng unang Pedro, sa unang sulat ay ini-indicate ang kahalagahan ng pamumuhay Kristiyano na kung may mga ugaling taliwas dito, tulad na nabanggit sa 1 Peter chapter 2 verse 1, ay nagkakaroon ng malaking kahadlangan sa mananampalatayang ipinanganak na muli. No? You are born again. Pero hindi ka lalago hanggat hindi natin tinatanggal tong mga hadlang na to. Sa 1 Peter chapter 1 verse 23, sabi po dito, yamang ipinanganak kayong muli, itong mga mananampalataya, yung kausap ni Peter, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Sa 1 Peter chapter 2 verse 1 naman po, kaya't sa paghihiwalay, iwaksi ng lahat ng kasamaan, lahat ng pandaraya, at pagpapaimbabaw, at mga pananaglihili, at ng lahat ng panalait. Mapapansin ang kapanganakang muli kung ito po ay inaalis natin sa ating pamumuhay. Sa 1 Peter chapter 1 verse 23, at ang salitang kayat na tumutukoy sa kabuuan ng bagamat may pag-uusig o pagmamalupit, persecution na dinaranas yung mga mananampalataya,
ay hindi magiging kadahilanan upang makitaan ng hindi magandang pamumuhay ang mga mananampalataya. Unlike sa ikalawang sulat na ating pag-aaralan po ngayon, 2 Peter chapter 3 verse 18, makikita po natin dito yung mga bulaang propeta o bulaang tagapagturo. Kaya sabi ni Peter, kayo ay lumago. At ito po yung tanong ko, part po ng ating introduction. Do we desire the Word of God sa ating buhay, sa ating daily life? At nabanggit ko po na may mga false teachers sa atin po ngayon, especially po mga kabataan po na tulad ko, mga 19, 20 or pababa nga po, no? Kahit 5 years old, 6 years old, may mga nagagadget na po, nagla-laptop, mostly cellphone po ang nakikita natin. Sa murang edad nila, meron na po silang Facebook, prone na po sila kung anong nangyayari sa world. Especially po sa social media, maaaring pong YouTube, Google, or kahit ano pong social media. And most of the time, tayong mga mananampalataya po, nakikita natin or nababasa natin, scroll ka lang dyan, may mga nagko-quote ng verse, scroll ka lang dito, may mga marinig tayo, nag-share ng Word of God, and sometimes nahikayat nila tayo, ay oo nga, no, maganda yung sinabi niya, nakaka-encourage gawin. Pero kadalasan po, hindi natin alam kung yun ba ay nakaayon po sa salita ng Diyos, yun ba ay truth na isinasaad ng Diyos. Remember po, every people po can quote the Word of God. They can share the Word of God, but not every people can interpret the Word of God correctly. Naalala nyo po yung sinabi ni Pastor, without right interpretation, wrong application po, di ba? Kasi parang ano po yung Word of God eh. Parang kapag may sakit ka po, pag may lagnat ka, kailangan mo ng biogesic. Hindi mo siya pwede i-apply sa sakit ng tiyan mo, lalo ka magkakasakit. So kung mali po yung interpretation natin, mali rin po yung application natin ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya tayong lahat po, dahil tayo lahat ay prone sa mga false teachers na to, even sa panahon po nila, yung sinulat na to, even ngayon, di ba, na-encounter po natin yan. Nakaraan lang po, nagkukentuhan kami ni Brother JR. May nag-share din sa akin, God the Mother. Ganyan, tas inaaya ako. And si Martha rin po, nung time na nagkaroon po kami ng outreach, na-encounter po nila yan. So, paano natin sila mahaharap? Paano ba natin sila i-face o ma-overcome? We need to stay grounded in the Word of God. Yun yung parang magiging shield natin kung paano tayo magre-response bilang alam mo yung truth. Minsan nagkakaroon lang po ng problema kung hindi tayo grounded ng salita ng Diyos. So, paano po natin haharapin yung mga bulaang tagapagturo na to? At yan po ang ating tema. Ang paglago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo ay may layuning magbigay lugod sa Diyos. Again, our team, ang paglago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo ay may layuning magbigay lugod sa Diyos. Sa ating pong introduction, ang unang sulat ni Pedro ay makikita ang konteksto po na kung saan ang mga mananampalataya ay dumadanas ng matinding pagmamalupit. Kaya makikita natin sila ay nagkahiwa-hiwalay sa 5 lalawigan. Mula sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Kung babalikan niyo po yung pag-aaral natin sa 1 Peter na tinuro po ni Pastor. Ang ikalawang Pedro naman ay sinulat ni Pedro sa mga mananampalataya na darating ang mga false teachers. Makikita yan sa 2 Peter chapter 2 verse 1. And yung purpose nila, sirain ang gawain ni Kristo. Makikita natin sa New Testament, sa Matthew and Mark, na hinahayag yan ng ating Panginoong Hesus na sila ay darating. Maging si Apostol Pablo ay nagbabala patungkol sa kanila. Mostly, ang mga na-encounter po ni Apostol Paul ay yung mga Judaizer na kinakailangan magpa-circumcise ka muna, dagdagan mo yung gawa ni Kristo, which is very contradict. Isa po yun sa mga false teachings. And sa 1 John chapter 4, makikita po natin, no, isang false teachers din po na tinuturo nila yung mga Gnosticism. Makikita natin na ang 2 Peter ay naihahantulad po sa Jude, na kung saan may greater judgment para sa mga false teachers.
Kaya hindi po madaling mag-share ng Word of God or quote ka lang ng quote, bato ka lang ng bato ng verse without the Holy Spirit and studying the Word of God. Makikita rin natin ang tema ng ikalawang Pedro ay turn away from false teachings and grow constantly in grace until Jesus return. So paano nga tayo lalayo sa mga false teachings? Kailangan nating lumago sa pagkakilala sa ating Panginoon sa kanyang biyaya. Dito, isinilarawan ni Apostle Peter ang mga bahagi ng paglagong spiritual na makikita sa chapter 1 verses 1 to 11. Ang maraming bahagi ng sulat ay nakatuon sa nagiging dahilan ng paglagong spiritual. Ito ay ang kaalaman sa scriptures. We have to know the Word of God. Sa Kabanata 2 naman po, ginamit ni Pedro ang scripture at ang mga pagsasalarawan upang ilantad ang mga bulaang guro. Dito, dinescribe sila ni Peter. Ano ba yung mga bulaang tagapagturo na to? Ano ba yung nature nila? Una, itong mga bulaang tagapagturo na to, sila ay sakim at mapagsamantala sa pamamagitan ng mapagkunwaring salita. Marami tayong naririnig sa Facebook, YouTube. They're good at speaking, pero mali naman po yung sinasabi nila. Especially if hindi po sila guided ng Holy Spirit. Kalawa, sila ay lumalakad sa pagnanasa ng laman. They're walking in the flesh. Sila ay lumalait sa kapamahalaan. Makikita natin yan sa 2 Peter chapter 2 verse 10. Sila ay deceiver. Itong mga false teachers na to, hindi nila aaminin na mali sila. At sasabihin nila ito yung truth. Kaya sila nag-aakay. And pangapat, sila ay puspos ng pangangalon niya, walang tigil sa paggawa ng kasalanan, na inaakit ang hindi matatag. Tignan po natin yan. Sila ang nangaakit ng mga hindi matatag sa pananampalataya. Sila ay tinawag na isinumpa. So, talaga really kung hindi po tayo grounded ng Word of God, madali po tayong madadala. Naalala niyo po yung illustration po ni Tito Lau sa Sunday School nung nakaraang Sunday. Nung may kausap sila na nagtatanong na bakit ganito, bakit ganyan, walang masagot, lumipat po siya ng ibang religion. So, paano kapag may nagtanong sa atin about the Word of God or we encounter po na, mali yung tinuturo niya, hayaan na lang ba natin? Sabi ng Word of God, we need to proclaim the truth. Ano pa po? Sila ay nagsasalita ng walang kabuluhan. They speak without purpose. Sabi, vanity. Walang kabuluhan. Empty yung mga pinagsasabi ng mga false teachers na to. Sila ay tumatalikod sa daan ng katwiran. And sa verse 17 po, isama po natin siya as part of introduction ng verse 18, which is yung main text po natin. Sabi po dito, you therefore, beloved, mga believers, seeing you know these things before, beware lest ye also, being led away, look at this, with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Dito, pinakita po ni Pedro na ang antidote o yung gamot sa mga pag-uusig at mga bulaang tagapagturo ay ang paglago sa biyaya at may malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating main truth number 1 po, ang paglago sa spiritual ay nagsisimula sa biyaya at pagkakilala kay Hesukristo. Again, our main truth number 1, ang paglago sa spiritual ay nagsisimula sa biyaya at pagkakilala kay Hesukristo. Sabi po sa chapter 3 verse 18 ng 2 Peter, sa halip, lumago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Yung but grow po dito sa KJV translation, yung but, it indicates po the contrast, di ba? Yung verse 17 nakita natin na mag-ingat kayo sa mga false teacher na to, baka mahulog kayo sa kanilang mga maling turo. Kaya sabi niya, but, so para hindi po tayo ma-fall or madala ng mga false teachers na to, kailangan po nating lumago. Makikita po natin, saan ba kailangan lumago ng isang mananampalataya? Ang Greek word po ng grow ay oxano, meaning to grow, lumago, to increase, madagdagan, or continued to grow. Makikita natin sa English grammar ng verse na to ay present imperative active. Isa siyang utos na dapat gawin palagi. Ito ay tuloy-tuloy na paglago, palakihin o dagdagan ng kaalaman kay Kristo actively. Hindi lang yung nasave ka, okay na. Hindi ka na mag-aaral ng salita ng Diyos, hindi ka na attend sa fellowship, hindi ka na makikinig ng Word of God. Ginamit ito ng mga sinaunang pilosopo
or mga botanist upang ilarawan ang natural na paglaki ng mga halaman at organism. Bagaman ginamit ito sa agrikultura, ginamit ito ni Pedro sa spiritual na paraan upang ilarawan ang inward Christian growth. Pinapakita, ang paglago ay nagsisimula sa kaloob-looban po, inward, hindi outward. Sa madaling salita, ang salitang ito ay hiram sa concept ng natural na paglaki tulad ng halaman at sanggol. Diba kung yung halaman po hindi natin didiligan, hindi mo yun tataniman, hindi yan lalago. Kung hindi mo naman siya didiligan, hindi naman po siya maaarawan, malalanta lang po yan. Hindi siya magbubunga. At inilipat ito sa spiritual na buhay upang ipakita na dapat ang mga mananampalataya ay hindi nananatiling bata. Naalala niyo po yung hamon or challenge ni Pastor, yung tumatanda na lang ba tayo sa church? Na lumago as we study the Word of God daily. And makikita po natin sa subpoint A, sabi po doon, sa paglago sa biyaya. Ang salitang biyaya po dito ay charis, meaning grace as a gift or blessing brought to man by Jesus Christ. Our source of grace, ang ating Panginoong Hesus. So, ang grace na ito ay hindi po tumutukoy sa grace salvation. Meron po tayong tinatawag na grace salvation, surpassing grace in the future. Ito naman po, binabanggit sa 2 Peter chapter 3 verse 18. Ito ay living grace na kung saan isusustain ng Panginoon ng ating mga pangangailangan, maging financial, physical, lalong-lalo na ang spiritual na pamumuhay natin. So, tignan po natin as an illustration yung mga dumanas po ng pag-uusig, paghihirap, para may pakita po yung biyaya ng Panginoon. Makikita natin, maging si Pedro ay dumanas ng paghihirap. Kaya naman, naranasan niya ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay at paglakad bilang isang tagasunod ni Kristo. Kung hindi mo mararanasan yung biyaya ng Diyos, ang walang pagsubok sa atin. So, tignan po natin, ang pagkabilanggo ni Pedro at once, Acts chapter 4 verse 3. Ang dito, pinipersecute po yung mga apostol, di ba? Kung babasahin po natin yung Acts chapter 5, they shared the word of God. They shared Jesus Christ, yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. Pero ano sabi ng mga scribes po na ito? Sabi nila, huwag kayong mag-share. May kinulong po sila. Tapos obey God sa Acts chapter 5 verse 29. You ought to obey God rather than men. Nung nakita po natin yung pagtitiwala nila bilang apostol sa ating Panginoong Hesus, na although may persecution, although mahirap bilang isang mananampalataya, nadanasin natin yung paghihirap para sa ating Panginoon, makikita natin na isusustain talaga ng Panginoon yung mga pangangailangan natin, physical and spiritual. Makikita rin natin dito na iniligtas ng Diyos si Pedro sa pamamagitan ng anghel ng Diyos. Makita natin yan sa Acts chapter 12 verses 1 to 19. Ito pa, yung pagtanggi ni Peter sa John chapter 18, di ba? Tatlong beses niya tinanggi ang ating Panginoong Hesus. And very discouraged si Peter. Diba? Umiyak pa siya. Pero makikita natin kung paanong na-restore siya ng ating Panginoon. Onwards in John chapter 18. Maging ang paghihirap ni Apostle Paul na nabanggit po sa 2 Corinthians chapter 11. Makikita natin yan sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23d. Isa po dito yung paghagupit kay Pablo, napakarami. Sa pagkabilanggo ay lalong higit at sa kamatayan ay madalas. Makikita natin sa Acts, the moment he saved, di ba ilang beses po siya binalak patayin? Kalawa sa mga Hudyo, siya ay tumatanggap ng 40 hagupit ng 5 ulit at napakarami pa po. Makikita natin sa ikatlo na 3 ulit siyang pinalo ng pamalong kahoy at minsanang binato. Nakaranas rin po siya na magpalipas ng araw, ang isang araw at gabi sa dagat. Yung missionary journey na po. Mga panganib sa ilog, tulisan, even sa sarili niya pong lahi. Sa mga hintil, sa Jews, sa lungsod, sa karagatan, at sa mga hindi tunay na mga mananampalataya. Sa pagkagambala, pagpapakasakit, pagpupuyat, ginaw at marami pa pong iba. Ginamit ng Diyos ang mga pag-uusig at paghihirap upang makita natin ang kanyang biyaya sa ating buhay.
Nagbibigay ito ng lugod sa Diyos na kinakailangan natin na dumanas at humarap sa problema para sa kanyang pangalan. Kaya nasabi po ni Paul sa 2 Corinthians 12 as cross-reference po, verse 9 to 10. Although dumanas po siya ng mga paghihirap, sabi niya, ngunit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nalulubos sa kahinaan. Kaya ako'y lalong may kagalakang higit na magmalaki saan sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay mahana sa akin. Sa verse 10 sinabi niya po, kung kaya ako ay nalulugod sa aking mga kahinaan, sa mga panlalait, sa mga pangangailangan, sa mga pagmamalupit, sa mga kagipitan alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako ay mahina, sa panahong iyon ay malakas ako. The moment na we face po persecution, mga paghihirap or challenges, makikita po natin yung living grace na sinusustain sa atin ng Panginoon, na magiging encouragement po sa atin para magpatuloy. Paano po natin isasabuhay yung biyaya ng Diyos? Babalik na naman po tayo sa gospel. Sa redemption po, makikita natin na as the moment we redeem, na tinubos tayo ng ating Panginoon, ang ating katawan ngayon ay para sa Diyos na. Lahat ng ating ginagawa ay para sa Panginoon na. So ipagamit natin ng katawan para sa Diyos. Makikita natin sa 2 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Sabi po doon, sabi po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Corinthians po pala. 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which is our God's. Now, the moment na we are redeemed, na isang biyaya rin po ng Panginoon, meron po tayong opportunity na ipagamit to para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ikalawa po, from redemption to reconciliation. Makikita po natin na tayo ay na-reconciled na, pinagkasundo po sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Huwag po tayong mahiyang lumapit sa Diyos sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ikatlo po, ipamuhay ang kabanalan na ating tinanggap. Makikita po yan sa 1 Peter 1:16. From redemption to reconciliation, from reconciliation to justification. Tayo po ay pinapaging banal na ng ating Panginoon. So the moment na tayo po ay naligtas, alam na po ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. And as a part po ng living grace sa ating pamumuhay, na may mga times po talaga na tayo po ay susubukin. But remember po, ito pong grace ng Panginoon ay maging encouragement po sa atin. Ang ikalawa po, hindi lang po tayo tinatawag ni Peter na lumago sa biyaya. Tinatawag rin po tayo na lumago sa pagkakilala kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabi po dyan, at kaalaman ng ating Panginoon or knowledge. Ang Greek word po dito ay gnosis. And kinuha po siya sa original Greek word o yung pinanggalingan po ng word na ito ay ginosko. Meaning po, ito po ay may personal or intimate relationship. Hindi mo lang kilala sa pangalan, may relationship ka talaga. At sa kahulugan din po nito, ito po ay wisdom, yung knowledge, or malalim na pagkakilala. Salitang knowledge, tulad po ng sabi ko kanina, hindi lang sa pangalan o narinig, kundi may personal na pagkakilala talaga. May malalim na relationship sa ating Panginoong Kristo. Sa Colossians 1, chapter 10, makikita po natin yung prayer ni Paul sa mga mananampalataya. Sabi po dito, upang lumakad kayong karapat dapat sa Panginoon sa lahat ng karunungan, nagbubunga ng bawat gawang mabuti at lumalago sa kaalaman ng Diyos. Ayun yung prayer ni Paul sa mga mananampalataya sa Colossus, na sila po ay lumago, increasing in the knowledge of God. And sa atin po, pinagpipray din po ba natin, sinasama din po ba natin sa ating prayer na lumago po, na hindi lang talaga prayer, pero nandoon po yung passion natin daily na nagsasacrifice tayo maglaan ng oras sa pananalangin,
maglaan ng oras sa pagbabasa ng kanyang salita. Ang paglago sa pagkakilala kay Kristo ay napakahalaga sapagkat tinuturuan tayo nito na at inahayag kung sino ang Diyos at tumutulong sa atin na harapin ang mga bulaang guro at pag-uusig ng sanlibutan. So, katulad ng preaching ng nakaraan, do we desire the Word of God? And makikita po natin dito sa mga verse po na kinuha ko for the sake of time po, makikita natin sa Matthew 1:21, sino ba ang ating Panginoong Yesus? Siya ang ating tagapagligtas. Sa Romans chapter 1 verse 4, siya po ang anak ng Diyos or the Son of God. Sa John 1:1, pinakita po dito kung paano ang Diyos ang salita, kung paano po siyang nagkatawang tao sa John 1:14, and ganun din po sa Philippians chapter 2. Although po ang context is humility, and mababasa natin dyan, sabi po dito, and was made in the likeness of men. Makikita natin na ang ating Panginoon nagkatawang tao para mamatay sa krus para sa ating mga makasalanan. So, ganun po din i-describe ang ating Panginoon. He is God. Siya po ang nagkatawang tao para sa atin, fully God and fully man. And sa John 1:3, siya po ang may likha ng lahat. Kung wala po siya, walang bagay na nilikha. Sa Luke 2:11, kung matatandaan niyo po, yung 3 titles na binigay sa ating Panginoon. Yan po yung tagapagligtas, Kristo at Panginoon. Sa Hebrews 3:1, siya po ang ating pinakapunong saserdote or our high priest. Sa Titus 2:13 and 1 Peter 1:3, He is our hope. And sa 2 Timothy chapter 4, He is our judge, the living and the dead. And napakarami pa pong iba kung paano pong dinescribe ng Bible ang ating Panginoon. And may nagsabi nga po, the Word of God revealed to men para ipakilala kung sino po ang ating Diyos, kung sino po ang ating Panginoon. And ngayon po, may completion na ng Bible, tayong mananampalataya, we are saved, we are born again, we have a privilege to know God by His Word. And makikita rin po natin dito sa Word of God, na from Genesis to Revelation, nandun na yung ating Panginoon, kung paano dinescribe talaga yung Diyos. And isa rin pong, ang Word of God din po, o yung Bible, nire-reveal din po nito kung ano yung, example, sa 1 Peter, yung mga false teachers, meron po tayong knowledge patungkol sa kanila kasi ito po ay galing sa Diyos. So, if we are knowledgeable in the Word of God, if we are knowledgeable who our God is, sino ang ating Panginoong Yesus, we can face them. Sabi nga po ni John MacArthur, spiritual growth is the only safeguard against spiritual deception. Di ba? Yung mga false teachers, they are deceivers. So, kung wala tayong paglago, wala tayong desire sa Word of God, ano yung magiging guard or panlaban natin sa mga false teachers na ito? Sa as an illustration po, we know Luke 10, chapter 38 to 42. Si Jesus ay binisit niya po si Martha, si Mary, na kung saan po, si Martha, very, very busy po siya sa pag-aasikaso po sa mga pagkain, sa mga iba't iba pa pong gawain. Tapos ito si Mary, nakaupo lang, nakikinig sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Tignan po natin sa Luke 10, 38 to 42. Matthew, Mark, Luke, chapter 10, verse 38 to 42. Sabi po dyan, and Jesus answered and said unto her, kay Martha po, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Habang minimeditate ko po ito, sometimes po madalas na tayo parang si Martha. We are busy sa lahat ng bagay, sa ating school, sa ating parents, sa sarili nating buhay, sa pag-scroll sa Facebook, movie, Netflix, sa pag-work, even sa pag-work po, lahat po tayo nagtatrabaho. Pero makikita po natin dito, sinabi ni Jesus Christ, ano ba yung pinakamahalaga? Ano ba yung dapat nating i-priority bilang isang mananampalataya? Sabi niya sa verse 42, but one thing is needful, and Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her.
So si Mary, makikita natin dito as an application, the Word of God bilang isang mananampalataya, ang ating priority. Sometimes po nagiging reason na lang po natin, ako rin po personally, na pwede naman yan mamaya. Parang mas importante pa to sa salita ng Diyos. And ako rin po nagagawa ko po yun. And isang blessing po na maging illustration po ito. Kasi maraming times po talaga as a youth, napaka-busy natin sa mundo. And hindi lang po youth, even mga elders po, na we are very, very busy po talaga, nalalayo tayo sa salita ng Diyos, sa scripture itself. Nakaraan nga lang po, di ba po, nagdaan po yung Mother's Day. Sometimes po, madalas po ang oras po namin sa mga paglilinis po, sa mga bagay po na para sa Panginoon naman, especially po ministry, we're serving God. Pero dito po, pinapakita ng ating Panginoon yung pinakamahalagang bagay, tawag dito, yung sarili po natin kung paano natin ipepresent sa Panginoon. May tawag po doon. Ayun, yung spiritual communion natin sa Panginoon araw-araw, yung daily hours kung paano natin inilalaan sa Panginoon, kung paano tayo naglalaan sa panalangin, nakaset na yung time, kung paano natin ilalaan yung devotion natin sa ganitong oras na minsan nakakaligtaan natin. Pero sabi ng Panginoong Yesus, ito yung dapat nating i-priority, yung kanyang salita bago yung mga ibang bagay. So, spiritual growth is not just an outward performance or outward serving sa ating Panginoon. Madalas nakafocus tayo. Madalas nakikita tayo, oy, you are serving in the Lord Jesus Christ. Nakikita kita sa church, sobrang active mo naman. Diba po? We experience that. Nasasabihan din po ako ng ganyan. Pero minsan ako-convict po ako, nagdaan nito, mag-worship ako ngayong linggo pero hindi pa ako nagde-devotion. Pupunta ako sa church pero wala pa akong prayer life ngayong morning. So, as an application po, paggising natin ng umaga, we can change from cellphone to Bible, from scripture, from talking to someone, or bago natin kausapin yung mga mahal natin sa buhay, kausapin muna natin ang Panginoon through prayer. Di ba po? Kahit maglaan lang po tayo ng 1 minute, 2 minutes, 5 minutes per day. So as an application po, unahin po natin ang salita ng Diyos. Parang toothbrush nga lang po yan, di ba? Pag hindi tayo nakapag-toothbrush, parang ang baho ng hininga natin. Diba? Paglalabas ka, kailangan maligo ka. So, dapat hindi po nagiging option ang salita ng Diyos sa atin. So, do not be Martha palagi. Also, be a Mary. And nakita natin sa introduction kung paano isinalarawan or dinescribe ni Apostle Peter yung nature or yung pagkatao ng mga false teachers na ito. So, bilang isang mananampalataya, if you encounter man po yung mga false teachers, ano yung tugon mo? Ano yung response mo sa kanila? Hayaan na lang po ba natin sila? Sasawayin po ba? So, tingnan po natin yung sinasabi ng scripture. So, una, turn away from them. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, tingnan po natin. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Sabi po dito, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. So inutusan po tayo ng salita ng Diyos na talikuran po ito o turn away sa mga false teachers na ito. Kalawang response, mark and avoid them. Hindi ka lang talagang aalis, pero imamark mo sila. Sabi sa Romans 16:17. Ito tandaan mo talaga. Romans 16:17. Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. So yung mga false teachers na ito, kaya tayo kailangan tandaan natin itong mga tao na to at iwasan natin. Kasi contradict sila sa tinuturo ng Bible. Yung doctrine dito, yung good teaching, yung ginagawa nila taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. False doctrine yung mga tinuturo nila. And lastly, ikatlo, do not fellowship with them. Na knowing, yung iba po nakikipagkaibigan pa nakikipag-compromise na Naalala ko po sa church history, si Dr. K po.
Every pastor po, I think, knows si Billy Graham. He's a great speaker po actually. And nanonood po ako ng mga preaching niya. Nung class po sa church history, sabi po ni Dr. K, may mga nagtanong po na student, bakit ganun na lang po kalaki yung audience? O ganun na lang karami yung nakakarinig ng preaching nitong si Billy Graham? Kasi nakikipag-compromise na po siya sa different religion para lang po i-proclaim yung truth. Pero sinasabi po ng salita ng Diyos, do not fellowship with them and expose them. Tignan nyo po, hindi ka lang lalayo, hindi ka lang mag-turn away, hindi mo lang sila i-mark, hindi ka lang hindi fellowship, pero expose din po natin sila. Bakit? Kasi yung truth, we must proclaim the truth. Katulad po ng sabi ko kanina. Hindi lang natin sila, napakinggan mo sila, mali sila, hayaan natin. Pero, turo po natin, ito yung sinasabi ng Bible. Contradict yung sinasabi mo. So, yan po. Turn away from them, mark and avoid them, and do not fellowship with them and expose them. Sa ating main truth number 2 naman po, ang layunin ng paglago ay magbigay lagod sa Diyos. So, nakita ko po, sa kanya ang kalwalatian, sabi po sa verse 18, ngayon at magpakailanman. And as I expose it po, the more we know about Jesus Christ, the more we know Scripture, the more we grow in grace, and the more we grow in the knowledge of God, the more we grow in grace, we really appreciate na ito ay isang biyaya lamang. And naalala ko yung sinabi ni Paul sa Corinthians po, chapter 13, chapter 13 po ata, na sometimes the more we knowledge about God or the Word of God, sometimes po nagpa-puff up or lumalaki po yung ulo natin, oy, alam ko yan, mali yan, mas marami akong alam sa'yo. And makikita po natin dito sa verse 18 na although dumadanas sila ng mga persecution sa chapter 1 sa unang sulat ng Pedro, sa ikalawang Pedro, dumadanas naman po sila ng mga false teachers. Sa kahit anong paman pong dinaranas nila, makikita po natin na binigyang diin po or sa pag-conclusion po sa sulat ni Peter, na kahit na ganun po yung nangyari, yung kalwalatian po para sa Panginoon. Makikita natin dito, both now and forever. So, sa panahon nila, sa panahon po natin, ang pag-i-study ng Word of God, yung paglago natin, nagbibigay po tayo ng papuri sa Diyos. And in the future po, diba, sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, magpupuri pa rin po tayo sa Kanya. So again, our main truth number 2, ang layunin ng paglago ay magbigay lugod sa Diyos. Sa ating pong pagwawakas at hamon, ang paglagong spiritual ay binigyan diin ni Pedro dahil ito ang kailangan ng mga mananampalataya. Kaya po naisulat yung Word of God, kaya po may Word of God, hindi lang po para basahin natin. Or, sige, may nagpipreach naman may nagtuturo naman doon na lang ako makikinig, di ko naaralin. Pero dito, kinukommand ng Word of God na aralin, pag nilay-nilayan, i-meditate natin yung salita ng Diyos. At alam niyo po ba, when we meditate the Word of God, nag-spend tayo ng time, we more appreciate yung goodness ng ating Panginoon. Hindi lang tayo nagiging ng knowledge, but also, mas nakikilala natin yung Panginoon. Kaya sinasabi niya, lumago ka sa pagkakilala. Mas laliman mo yung pagkakilala sa ating Panginoon. Nalalaman ng Diyos na tayo ay harap sa mga paghihirap, katulad ng mga pag-uusig at mga bulaang tagapagturo. Kaya naman ibinigay niya ang kanyang salita upang ito ay ating gamitin. May purpose po ang lahat ng bagay, katulad ng salita ng Diyos. Ang mensahe ni Peter ay napakahalaga para sa mga mananampalataya sa lahat ng panahon. Sa panahon nila and even sa panahon natin, maaari lamang tayong manatiling matatag laban sa kamalian kung tayo mismo ay lumalago sa biyaya at kalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa 2 Timothy chapter 3:16 as another application po, makikita po natin na ang Word of God sa paglago po, although yung context po false teachers, isang application po na ilagay ko po, yung Word of God hindi lang po siya para sa mga false teachers para i-correct sila, para harapin yung mga persecution o paghihirap. Ang Word of God din po pala sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 ay salita ng Diyos na very profitable sa atin. Ito ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway kapag tayo po ay nagkakamali, di ba?
When we read the Word of God, tayo po yung unang nababago or nako-convict. Mali pala yung sinasabi ko. No, hindi nga lang tayo magsasaway, pero sasawayin din po natin yung sarili natin. Saan pa po? Sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katwiran. So the Word of God teaches us not just to expose them, but also to correct ourselves. Ang paglago rin sa salita ng Diyos ay hindi lamang para sa mga false teachers para sawayin sila. Ito rin ay para sa ating sariling kapakinabangan. So, do you desire to grow spiritually? Or then desire to know Jesus Christ personally in your daily life? No, wala nga pong paglago kung wala yung desire. Siyempre po, yung Holy Spirit pa rin po yung nagmi-minister sa atin to study the Word of God, make time to pray. Pero kung wala po yung willingness natin or yung desire natin to know Jesus Christ personally in our daily life, wala pong paglagong mangyayari bilang isang mananampalataya. Kung aasa lang po tayo sa mga preachers, sa mga nagsasalita po or tuwing Sunday lang po, hindi po tayo mag-grow kung walang personal study. And di ba po sa knowledge nga po, ito yung intimate relationship. Kung tayo nga po sa best friend natin, di ba? Or sa work, ka-workmate, mga asawa nyo po, mga kaibigan nyo po, mas gusto natin silang kasama, di ba? Kasi masaya po. Paano po yung ating Savior? Di ba? Na kung ikaw bilang isang mananampalataya, nandun po yung pananabik mo to study the Word of God. Nandun yung joy mo. Parang may kulang kapag hindi ka po nakakapagbasa ng Bible, kapag hindi ka nakakapag-pray. Kasi kung wala nga po yung salita ng Diyos, walang desire, yung life po natin bilang isang mananampalataya, hindi po siya padiretso. May magbabackward or paliko-liko. So, desire to know Jesus Christ personally in your daily life. Kailan po ako nawala? Ngayon lang po. Yung kay Spurgeon. Kay Charles Spurgeon po. Ayun po, sorry po. Ayun po. So, ayun po, balik po natin. Sorry po sa connection. Sabi po ni Charles Spurgeon, we may always test whether we are growing by asking this. Do I know more Christ today than I did yesterday? We can analyze po sa ating sarili na mas may natutunan ba ako ngayong araw patungkol sa Panginoon? Ano ba yung natutunan ko na maaari kong i-apply ngayon mula sa salita ng Diyos? We can always ask this po every day. Marami ba akong natutunan patungkol sa Panginoon? Sino ba siya? Sino ba siya sa aking buhay? So again po, our team, ang paglago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo ay may layuning magbigay lugod sa Diyos. Tinuturuan po tayo nito, to fight false teachers and persecutions, to face them and overcome them, we need to stay in the Word of God and to know more about Jesus Christ. Let's pray. Father, tulungan niyo po kami, Panginoon, na bagaman po madalas kami po ay nagkukulang sa paglalaan po ng inyong salita, madalas po, Lord, na mas nabibigay po namin yung best namin sa aming work, na minsan po nag-overtime pa po kami, pero nakaligtaan po namin, Panginoon, napakahalagang bagay na inyo pong kalooban ay yung pong maglaan po kami ng oras para sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kahinaan, and help us, Lord, to be effective, to apply your word na hindi lamang po namin tinuturo, kundi po ito po ay aming sinasabuhay. Patawad po, Lord, sa mga panahon nakikita niyo po na hindi po kami nagiging matapat.
Patawad po, Lord, sa mga panahon na mas naglalaan po kami sa mga bagay na hindi naman po masama, pero mas napagtutuunan po namin ng pansin. Tulungan niyo po kami, Lord, na although exposed po kami sa sanlibutan ito, we are exposed in the knowledge of men, Lord, but help us to stay upon your word. Tulungan niyo po kami na maging stay sa inyong salita, na kami po ay lumalago, nakikita niyo pong matapat. Patawad po, Lord, sa mga panahon na kami po minsan ay napipilitan lamang na magbasa ng inyong salita. And tulungan niyo po kami, Lord, na truly help us to understand your word at mas maglaan pa po ng mahabang oras. Kasi po, Panginoon, kulang po ang ilang araw sa pag-study ng inyong word. Ito po ay very precious, sabi nga po sa Psalm. Ito po ay better than gold ang inyong salita at napakahirap po nitong mahanap. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na i-treasure po namin ang inyong salita daily na para pong higit pa sa pagkain or gold. At tulungan niyo po kami, Panginoon, ang mga wala pa po, kayo po ang mag-ingat sa kanila. Sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat, Brother FJ, sa pagbibigay ng paalala sa ating lahat na ang paglago sa espiritual ay isang napakahalaga pamumuhay ng isang mananampalataya. Base nga sa pinag-aralan natin, apart, no, malayo tayo sa salita ng Diyos ay walang paglago. Kasi paano ba natin malalaman na ang isang tao ay nagtuturo ng maling katuruan, false teachings, di ba, sa salita ng Diyos lamang na ating pinangahawakan. Maging babala sa atin, maging hamon sa atin ang pag-aaral na ito, na tayo ay magpatuloy na lumago at huwag tayong maging stagnant, no? Kung kampante na tayo sa alam natin, kampante na tayo sa buhay natin, kampante na tayong ligtas lang, no? Yung sa binigay na pag-aaral sa atin, nakita natin doon kung paano na meron tayong mga tungkulin. Ngayong tayo ay mananampalataya na at tayo ay lumalago sa kaalaman sa ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Panginoon sa lahat ng ito. Patuloy na pagpalain ka, Brother FJ, at maging ang iyong pag-aaral. Okay, ngayon po ay dadako po tayo sa ating pong mga prayer list items, no? Ang mga prayer items po natin na inyo pong ipinadala ay ipopost po ito sa ating pong GC. Ngayon, ito pong prayer items po na ito ay isang paalala po sa atin. Itong ilalagay po natin sa PowerPoint. Ito yung paalala sa mga, kasi nakakalimutan po natin na kapag Sunday, meron po tayong nararapat na ipanalangin, no? So ito po yung ipinapanalangin din natin every Sunday sa pagsisimula po ng worship service and then Sunday school. Ito naman po mga request na ito po ay summary lamang po ito na mga isesend po sa GC na mga complete prayer list items. Okay? Summary lamang po ito. Okay? At tulad nitong pray for MBC family. Nakalista po iyan sa isesend mamaya yung kabuuan. Pero ito summary lang. Ano yung pag-pray natin? Katulad ng ating pinag-aaralan. Pray for spiritual growth. May each one continuously grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay? Saglit lang, medyo nawala po. So, patuloy na ipanalangin po natin ito na buod lamang po ito ng para sa prayer list items na nakalista po sa GC. Okay, pray for humility and submission to God's word and sa kalooban ng Panginoon. Ito'y bawat isa po sa mga mananampalataya. Ito po yung pinagpe-pray natin. Without the humility, naku, mahirapan po tayong lumago kasi mahirapan po tayong sumunod. Pray for God's provision in every aspect, no? Nabanggit kanina yung living grace, yung finances, healing, divine protection, and others, no? Positional grace, surpassing grace, saving grace para sa mga unsaved loved ones, di ba? Pray for knowledge, understanding, and wisdom from God's word. Pray for MBC's individual service. Ibig sabihin, individual, ito yung quiet time natin sa Panginoon. Family service, ito yung pamilya na sama-sama nga nagde-devotion, nananalangin, no? And corporate worship services, ito po yung sa church na ginagawa po natin. Panalangin po natin na
ang iglesia po ay maging family-oriented church. Ibig sabihin, sama-samang pamilya na hindi lamang sa church na nanalangin, hindi lamang sa church nag-aaral, kundi maging sa pamilya, sa tahanan ay meron pong panalanginan at pag-aaral ng salita ng Diyos. At meron ding individual quiet time. Okay? Pray for MBC's officers and committee head and staff, no? Bigyan po, panalangin po natin ng wisdom para po dito. Pray for MBC's brethren abroad. Pray for MBC's families, unsaved loved ones, and friends. No, mahal natin sila, kaya ipanalangin po natin na sila ay makakilala rin sa Panginoon. Pray for MBC's unattending members. No? Mga hindi pa po natin nakikita sa iglesia, ipanalangin po natin. Dalangin natin ang pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. At pray for provision and right place para sa MBC's building project and proposed fundraising projects. Okay? Sunod natin ipag-pray. Pag-pray din natin yung mga daughter churches po. Ang HAN, Fundamental Baptist Church, no? Pray natin magkaroon po sila ng pastor na nagtalaga na ang Diyos ng pastor para sa kanila. Pag-pray po natin para sa kanilang bagong pastor. Pag-pray po natin sa San Antonio, kay Pastor Dading naman po ito. Christian Fundamental Baptist Church sa Nueva Ecija. So sa kabuuan po ng daughter churches po natin, patuloy na ipanalangin po natin ang kanilang spiritual growth and deep understanding of God's Word. Ganun din, panalangin din natin ng safety and protection as they do the will of God. Para naman po sa tuwing Sunday, ito po yung sinasabi ko, nakakalimutan nating ipanalangin ang mga gawain po kapag linggo, kaya inilagay po natin ito dito. Mag-pray po natin ng Sunday at maging ang midweek services. Ano yung pinagpe-pray po natin kapag Sunday? Pag-pray po natin ng pastor, pag-pray po natin ng mga teachers, Sunday school, yung adults, teacher, junior teacher, and yung sa kids teacher. Pag-pray po natin ito. Pag-pray po natin ang worship service, ang prayer meeting, ang fellowship. Pray for knowledge, understanding, wisdom, and a spirit-filled, powerful messages. No? Sama-sama po nating ipanalangin din ito. Okay? Next. Pray for a disciplined mind, patience in studying and teaching God's Word. No? Hindi lamang yung kapag naroroon na nagtuturo. Pag-pray natin kung paano inihahanda ng isang tagapagturo at isang pastor ang kanyang kaisipan, ang kanyang sarili, para maging pasensyoso sa pagsusunog ng kilay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-pray din natin ang mga worship leader na ginagamit sa iglesia. No? Every Sunday, pray to lead the congregation in a worshipful spirit. Pray that the leader will guide the congregation to focus on honoring and exalting God through music, prayer, and other acts of devotion. Ito po yung trabaho ng worship leader. Kaya nga po, as a worship leader, kapag nandun ka sa harapan, lahat, pati announcement kasama na. Hindi na kinakailangang tumayo pa ang pastor para mag-announce. No? Yan ang trabaho ng worship leader. Kaya ipanalangin natin ang worship leader na tumatayo po sa harapan. Panalangin din natin ang mga song leader. Ano po yung pinagpe-pray natin sa kanila? Pray to help and guide the congregation to sing with grace in their hearts to the Lord. Pray that the leader will study the lyrics, the tempo, the key transitions, and others, and so can lead with confidence. No? Hindi lamang basta tatayo doon, kukumpas. Pag-aralan din kung ano yung mga awitin. Okay? Pag-pray din natin ang kanilang availability, especially kapag prayer meeting service. Okay? So sa worship team, pag-pray natin that they will sing and play the instruments as one unit whose aim, ano yung aim natin, ano yung goal, is to glorify God. Pray that the team worship God privately. Importante po yun. The team worship God privately so they can lead effectively in public. Mag-uumpisa lagi lahat sa sarili. Diba? Kaya kung wala tayong ginagawa na pananalangin sa individual, parang pakitang tao na lang tayo in public. Diba? Pray for unity, punctuality, reliability, and humility of the team. Sa mga ushers din naman, pag-pray natin ang kanilang actions reflect God's grace and hospitality. Makita, no? Hindi lang basta kumukuha tayo ng offering tapos ikakalat natin offering na yan. Di ba? Hindi lang yun ang trabaho ng ushers, no? May the Lord grant them the ability to connect with people, especially to the visitors.
Pray for punctuality and initiative as well. Okay? So maaga ragi dapat. Okay? So ano pa? Sa FB Live natin, panalangin natin, no? Salamat may FB Live tayo ngayon. Panalangin natin ng good internet, kalakasan ng internet, no? Pag-pray natin na maabot yung mga nararapat maabot, no, sa kalooban ng Diyos ang mga tao, mga mananampalataya na makakarinig ng salita ng Diyos. So pray for a good signal and no technical difficulties. Okay? Next. Pag-pray po din natin yung MBC's upcoming events. Pray ang family camp. June 11 to 13, 2026. Magkaroon tayo ng final po para dito. At pag-pray din natin itong month ng July, Discipleship and Evangelism Seminar. Okay? Pag-pray din natin ng one-day camp or retreat, no, August 21, 2026. Yung sa young people, pag-pray po natin sa Lunes na po yun. Okay. Ito yung mga on-time and urgent prayer request. Kung matatandaan nyo, sa GC, nagsisend ako ng prayer request ng mga members, no? Ito yung urgent prayer request na on time. Okay? So, idadagdag na rin ito para doon sa prayer list. Kasi, minsan, meron tayong prayer request, tapos, halimbawa, ang prayer request nasa may sakit, or nasa hospital, or merong test sa school. And then, makalipas sa mga ilang araw, nandoon pa rin, nakalista pa rin, di ba, hindi natatanggal. Kaya ito yung on-time urgent prayer request na makikita natin na dito natin ilalagay, pero yung mga naka-fix na prayer request ay naroroon po sa list dun sa GC. Pag-pray po natin si Ate Dolor, no? Dalangin natin ang patuloy na guidance ng Diyos sa kanyang kalusugan at kalakasan. Nawa ay patuloy na pagkalooban ng Diyos ng liwanag ang kanyang isipan, lalo na sa salita ng Diyos. Okay? So panalangin natin si Ate Dolor sa kanyang pong kalusugan, sa kanyang health, no? Sa kanyang presence of mind. Ganun din, panalangin din natin sa prayer request ni Sister Cecil, si Norma Inocencio. Ito po yung mother, nanay ni Sister Cecil. At ito pong si Nanay Norma ay kasalukuyang nasa hospital sa Nueva Ecija. Dalangin natin ang gabay at patnubay ng Diyos na maisagawa ang CT scan at ang endoscopy. Nawa ay maisagawa na ito at maging maayos para maisagawa ang susunod na prosesong gamutan sa kanya. Dalangin natin ang provision ng Diyos para sa pangangailangan din ng pamilya. So isama po natin ito sa prayer. Okay? Next. Para sa on-time and urgent prayer request po natin. Next. Pag-pray po natin si Kuya Romel Isip. Kapatid po ito ni Sister Bea at ni Ate Bubut. Dalangin naman natin ang kagalingan at kaayusan ng kanyang mababang hemoglobin at high blood sugar. No? Ito yung prayer request galing kay Sister Bea. At sa inyong lingkod po, humingi po ako ng panalangin. Dalangin ang knowledge, wisdom, and understanding sa paggawa ng lessons. No? Kasalukuyang ginagawa ko po ito. Ang lessons po na maituturo ko ay hermeneutics, practical theology, and the book of Romans. Dalangin din natin ang patnubay ng Diyos sa pagtuturo. Magtuturo kasi ako sa Baguio para sa mga pastors na manggagaling sa Mindoro. Nasa 20 pastors daw ito na aking matuturuan. Isang pribilehiyo na tayo po ay makapagturo. So ang pagtuturo po ay tatagal po ng mula June 1 hanggang June 5. Don't worry, nandito po ako ng Sunday. Sunday, nandito na rin po ako noon. No? Dalangin din po ang safety and protection and also the provision ng Diyos para po ito. No? So asahan ko po ang inyo pong mga panalangin para po sa mga prayer request po na ito. Okay? Meron pa ba? Okay, so yung prayer list natin na nakikita nyo po sa GC ay isesend po muli ito doon sa GC para maisama po sa ating pong prayer po pagkatapos po ng prayer meeting natin. Okay? So papuri sa Panginoon sa lahat ng ito at patuloy na gabay ng Diyos ang sumaatin pong lahat. Okay? Magkita-kita po muli tayo sa tuwing araw po o tuwing gabi ng Miyerkules para po sa ating pong prayer meeting or midweek service kung saan patuloy na nagkakasama pa rin po tayo, nagkakatipon-tipon pa rin po tayo through online. At isang pasasalamat sa Diyos na tayo ay maturuan po
Lalo na po kanina ng isang kabataan po na nagtuturo ng salita ng Diyos. Alam niyo po ba, mas marami tayong, ako sa tingin ko, mas marami ang natutunan sa mga kabataan. Di ba? Hindi porket matanda na tayo or may edad na tayo, eh, mas marunong tayo sa mga bata. Salamat sa Diyos sa kabutihan ng Panginoon at pagbibigay ng karunungan at wisdom sa mga kabataan na ito. Nawa, umusbong pa sa iglesia, sa Biglang Rosa Baptist Church, ang mga may desire po na makapag-aral sa Bible School. At may desire pa rin na nawa ay merong tinawag ng Diyos para magpastor. Okay? So ito po yung mga prayer list items na ipopost din mamaya po sa ating visit. At ngayon po, dadako po tayo sa ating closing song. Okay? Ito po ang ating closing song. Ihanda ko lamang po. Ako pa rin po ang aawit. Salamat po sa Diyos at sa pag-awit na ito. Awitin po natin para sa ating closing song, ang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may kaya't ako sa Kanya maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hilingin po natin si Brother Lau para i-close po ang ating pong prayer meeting. Salamat po. Okay, tayo po yung manalangin. Okay lang Diyos, salamat po sa pangunguna mo po sa amin sa buong maghapon. Salamat po sa salita mo, nakabibigay po sa amin ng challenge, ng karunungan, na tunay nga maging aware po kami sa mga nakakasalamuha po namin ng mga teachers o mga preacher kung saan, Panginoon, na inaatake, Panginoon, ang maling katuruan. Kaya tulungan mo bawat sa amin, Panginoon, na maging powerful equipped Christian, Panginoon, at patuloy na manindigan po kami sa katotohanan. At salamat, Panginoon, sa bawat isa at bigyan mo kami ng kagalakan na magpanalalanginan, Panginoon, na sa bawat isa po sa amin, sa mga kabigatan din po namin. At salamat sa mga provision mo po sa lahat po ng mga pangailangan. Hiling po namin ito at kayong patuloy na mag-ingat sa bawat isa po sa amin. Dahil kayo po ang aming Panginoong Diyos, aming sariling tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Thank you po, Tito Lau, Pastor, May, Martha. Thank you, Sir May. Thank you po, De Leon family. Thank you